Petisyon sa ating Panginoon, tayo po ay magtiyaga. Amen? Hindi porkit pinanalangin natin ngayon bukas, may katugunan na ang Panginoon. Sometimes ganon. Pero kung hindi, dapat tayo magtiyaga. Amen? Hindi po tayo dapat panghihinaan ng loob. Amen po ba mga kapatid? Sabi po dito, laging handa. Ang bawat Kristiyano ng anak ng Diyos ay lagi pong handa mga kapatid. Because sabi ko nga po kanina, marami tayong mga temptation, mga circumstances, mga troubles sa ating mga buhay na ipupukol ang kaaway. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Diyos, lagi po tayo maging handa sa pananalangin. Maging handa sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. And always po, yun nga po, tayo po ay sumama, umatin po ng mga gawain ng ating Diyos. Because our spiritual life po mga kapatid, ito po yung magiging sandata po natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. At sabi po dito, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Whatever man maliit at malaking bagay, nais po ng ating Panginoon, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Amen. In Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Mga kapatid, wala na pong ibang magbibigay ng kahanga-hanga at mahihiwagang bagay kundi ang ating Panginoon lamang. Amen po ba mga kapatid? Hindi ang trabaho natin, hindi kung anong relasyon ang meron tayo, hindi po kung ano yung meron dito sa mundo, kundi ang ating Panginoon lamang ang siya magkaklog. Amen po? Amen. Amen. And are we excited po sa sasabihin ng Lord ngayong gabi? Let us be excited po mga kapatid. Dahil ang tatalakay po natin ngayong gabi na pinagkaloob ng ating Panginoon ay pinamagatan pong Amen. Hannah's petition. Amen po mga kapatid. Sino po dito nakakilala kay Hannah? Hindi po si Hannah kapitbahay mo. Amen. Hindi si Hannah kapatid mo. Amen. Isang character sa Bible po na nagngangalang Hannah. Sabi niya dito, Hannah's petition in 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 20. Amen. So, mahaba po siya pero babasahin po natin. If you have the Bible po, let us open our Bible. We can open also our telephone, yung mga Bible natin sa telephone at sama-sama po natin babasahin. Amen. Sabi po dito, sa Saramatai, Zophim, isang bayan sa kabrulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambayanan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Afrateo. Dalawa ang asawa ni Elkanah, si Ana at si Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mahandog kay Yahweh. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya napapaiyak siya at hindi makakain. Okay? Sabi niya po dito, kaya nilalapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? At ayaw mong kumain. Bakit nalulungkot? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Nanalangin si Ana. Minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Sabi niya po dito, ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo.
at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. 12. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing. Sagot ni Hana, hindi po ako umiinom o tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. At umuwi ka na, ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. So sabi po dito, Hannah's petition mga kapatid, sa madalit salita, siya po ay isang babae. Amen po ba mga kapatid? Amen. Siya po ay isang babae na nagngangalang Hannah, pero ang sabi po dito, but not able to produce children or offspring. So meaning to say, siya po ay infertile po mga kapatid, or barren woman. But Hannah understood the power of prayer. Amen. Bagamat ganun po ang sitwasyon niya, pero nalalaman niya po kung ano po yung kahalagahan o kapangyarihan ng pananalangin. She is not afraid to continually ask God for what she wants. She prays fervently in faith. Kasi napapansin po natin dito, iniloob ng Panginoon na siya po ay maging baog that time, mga kapatid. Pero ganun pa man, siya po ay patuloy na nalangin sa Panginoon. She prays fervently in faith. Nananalangin siyang merong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? How's our prayer life po mga kapatid? Amen? So dito po, it is encouragement, it is a reminder to all of us po mga kapatid, na ganun pa man po ang sitwasyon ni Hannah, natin po mga kapatid, patuloy lang po tayo manalangin. Marami tayong mga panalangin na matagal na hanggang ngayon, piling natin wala pa rin, hindi natin nakikita. Pero sabi ng ating Panginoon, tayo po ay magtiyaga mga kapatid. Amen? In His perfect time, yan po ay ipagkakaloob ng ating Diyos. Amen po mga kapatid. Naniniwala ka po ba doon? Amen. Kung di ka naniniwala, manalangin ka, mapapagod ka lang. Dapat tayo po ay nananalangin, merong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi po dito po, ways that Hannah's faith can help strengthen us. We have 5 points po mga kapatid. Number 1, Hannah knew where to take her problems straight to God in prayer. Number 2, in her brokenness and pain, Hannah trusted to God's power and ability to work on her behalf. Number 3, she believed God will do what He said He will do. Number 4, Hannah was faithful and strong to uphold her end of prayers as a commitment to God's plan and sovereignty. 5, she gave God praise for the way He had worked. So number 1, Hannah knew where to take her problems. Hello mga kapatid. Sino po may mga problema dito? Amen. Amen. Ang tanong po, saan po natin ibinibigay ang mga problema natin? Saan po natin ipinagkakatiwala ang mga problema po natin mga kapatid? Amen? Minsan, mabilis natin sinasabi sa asawa, mga anak, kaibigan, best friend, or sa ibang tao. Pero si Hannah po, dito po sabi niya dito, Hannah knew where to take her problem straight to God in prayer. Amen po. Sabi niya in 1 Samuel
chapter 1, verse 4 to 10, tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi sa penina at ang mga anak nito. Ngunit, ang natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Minsan, yun ay pinahintulot ng Panginoon, pero minsan iniisip natin, yun ay isang problema. Di ba? We are praying for something, pero hindi binigay ni Lord. Sometimes, yun yung iniisip natin na ito'y problema. Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Amen po? So sabi dito, si Hana ay palaging kinukutya ni Penina. Dahil sabi dito, dahil hindi nilooban ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Amen. In Jesus' name, wala pong ganun dito. Amen po ba? Amen mga kapatid? Amen. Hindi po tayo yung maganda yung nangyayari sa kapatiran natin, pero tayo po ay malungkot or minsan, pangit na ang nangyayari sa kapatiran natin o wala dito, sa labas. Amen. Nangungutya pa tayo, masaya pa tayo. Amen po? So, medyo hindi kagandahan ang ugali ni Penina, no? So, meron nga ako na sabi doon sabi, evil spirit, sabi doon. Pero kung totoo nga po talaga, totoo nga naman talaga, wala nang anak, sinabihan mo pa. Amen po? Sabi niya dito, nagkaroon siya ng anak, ito'y ginagawa ni Peninnah tuwing pumupunta sila sa bahay niya. Labis naman itong dinaramdam ni Ana. Kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilapitan siya ni Elkanah at tinanong, Hana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Kanina habang binubulay-bulay ko to, dapat din pala tayo mga kapatid, mga nag-i-encourage, dapat manghingi tayo ng wisdom sa Lord. Kasi kung mapapansin po natin mga kapatid dito, mga kapatid, tayo ay may mga asawa na, pero pag ikaw ay babae, hindi mo alam kung ano yung pakiramdam nun. Amen po ba? Sometimes yung problema ni kapatid, iba sa problema mo, and I believe, hindi natin nararamdaman kung ano ba yung nararamdaman niya that time. Amen po mga kapatid? Sabi niya nga po doon, siya po ay napapayak at hindi makain. Sometimes pag may problema po tayo, hindi po ba tayo makakain mga kapatid? Or kain tayo ng kain? Tumatawa si Pastor. Amen. Kasi actually kanina sabi ko, iba-iba talaga mga kapatid. Pero pag may problema ka, amen, totoo nga po talaga, hindi mo mapaliwanag kung ano yung nararamdaman mo. Amen. Sabi po dito, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang parise. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Mga kapatid, ang tanong, kailan po tayo huling taimtim at buong pait na nalangin sa ating Panginoon? When is the last time na naalala po natin na talagang buong puso po tayong nananalangin sa ating Panginoon? Amen? Sometimes matapos lang, ito ang panalangin ko, Lord. Amen? Pero nais ng ating Panginoon, hindi lang po tayo basta nananalangin. Nais ng Lord na buong puso po natin ipinapanalangin sa ating Panginoon. Hindi lang pag yung talagang broken hearted ka, talagang buong puso talaga eh. Di ba po? Hindi lang ganon. Hindi lang parang, ito yung prayer ko, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganitong trabaho. Talagang ibinibigay mo sa Lord, iniiyak mo. Or minsan may sakit ka talagang iniiyak, Lord, gusto ko ng... No. Nais ng ating Panginoon sa maliit na bagay na ipinapanalangin natin sa ating Panginoon. Nais ng Lord ng buong puso po natin ilalapit sa ating Diyos. Amen? Ayun. Amen po mga kapatid. Amen. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Sabi po dito, sometimes hindi po natin maintindihan because sometimes it is not up to us. Amen. Hindi na po sa atin. Minsan gusto mo talagang mangyari, pero hindi na yung solusyon na manggagaling sa atin po, mga kapatid. Amen po. Sometimes we are thinking, maybe nakagawa ko ng mali sa Panginoon, kaya nangyayari ito sa akin. Pray ako ng pray, pero bakit ganun? Sometimes iniisip ko, baka mali yung ginagawa ko sa Lord. Kaya nagalit ang Panginoon. But that's not the mind of God. That's not the mindset of God. Nais lang ng ating Panginoon that He wants us to focus on Him.
Amen po mga kapatid. Amen. He just wants our eyes on Him. Amen. Despite po sa maraming mga panalangin po natin, mga pagsubok sa buhay, amen, na isang ating Panginoon na hindi po tayo mag-wave ang ating pananampalataya, kundi lagi tayong nakatingin, nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoong pinaglilingkuran. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Ang sabi niya po dito mga kapatid, the Lord had closed her womb. So, minsan kung iisipin po natin, bakit ganun, Lord? Amen. Hindi natin maunawaan. Amen. Pero sabi nga po dito mga kapatid, but we can be assured that God definitely had a plan. Amen. Sometimes in our situation, hindi natin maunawaan. Baliktad sa mga pinapanalangin natin ang nangyayari sa ating mga buhay. But definitely po mga kapatid, mayroong pong plano ang ating Panginoon. Amen. I-claim po natin. Amen po mga kapatid. Sabi niya dito, He did then and He does now. In every situation, His timing is perfect. Amen po mga kapatid. Ang sabi ng Lord in Philippians 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at panalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at ang pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po mga kapatid. Napakasarap nyo mga kapatid. Nananalangin ka na, nagtitiwala ka sa ating Panginoon. At sabi ng Lord, bibigyan pa po tayo ng kapahingahan. Amen? Ng kapayapaan sa ating mga puso. Amen po. Hindi ka na mangangamba na kung kailan ba susagutin ng ating Panginoon yung mga panalangin natin or hindi po. Amen? Because God gave us the peace. Basta magtiwala ka lamang sa plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Kaya sabi niya, in every situation, His timing is perfect. Pwede po sabihin natin sabay-sabay, one, ready, go. In every situation, His timing is perfect. Kaya kapatid, hindi pa huli. Amen. Huwag mo sabihin huli na. Wala na pag-asa. No. His timing is perfect. Amen po mga kapatid. That's number one. Number two, in her brokenness and pain, Hannah trusted God's power and ability to work on her behalf. Amen po. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahapagan, kung hindi nyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Mga kapatid, kung titignan po natin ang mga talatang ito, mga kapatid, hindi niya po sinabi kagad yung problema niya. Lord, gusto kong mag-anak. Hindi po. Kung mapapansin natin dito, ganito ang kanyang Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kung nandun yung pagkilala niya sa ating Panginoon, na siya ang makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Amen? Nandun po yung pag-alam niya na ang Diyos ang may siyang kayang gumawa ng mga imposibleng bagay na imposible sa ating mga tao. Amen po mga kapatid? So sabi niya po dito, she trusted God was able to do His miracle for which she asked. Because she knew He was the only one who could hear her prayer and bring answer to her longing. Alam niya po, amen, na ang ating Panginoon lamang po ang siyang makakasagot po sa kanyang mga panalangin. Nagtiwala po siya sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Sabi niya po dito that God was able to do miracle. Actually mga kapatid, totoo nga naman po, ang pagkakaroon ng anak, it's a miracle po. Amen po. But I believe po mga kapatid, in our lives po mga kapatid, even na hindi po natin pinapanalangin, amen, pag-isip pala natin sa umaga, it is a miracle from God. Amen po ba? Nakakahinga tayo, hindi natin kailangan ng dextrose. Tama ba yung pastora? Yung ba ang kailangan para makahinga? Oxygen pala, hello. Di ba? Sabi dextrose. Wala kasing asawa ko, kaya hindi ko natanong. Amen po mga kapatid, di ba ayun pala yun. Pag-gising mo, hindi mo na kailangan ng because it is a miracle from God. Amen po?
Siya. Amen. Diba? It is a miracle from God. It is a miracle from God na tayo po ay buhay. Na tayo po ay narito. Amen po mga kapatid. Hindi lang po yung, ito talaga, it is a miracle. Kasi kahit ano mong gawin, kung hindi po ipagkakalob ng Panginoon, hindi pagkakalob ng atma. But I believe, and ito ang nais ng ating Panginoon, in every situation of our life, it is a miracle from God. Amen. Kaya wag po tayo mag-iisip na, ganito lang ako. Ganito lang. No. No? Ikaw ay blessed. Pwede niyo sabihin sa mga katabi, you are blessed. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Hannah was a woman of great prayer. Amen. So sabi niya po dito, her heart felt dry with deep emotions of grief and anguish. Amen. Pouring out her soul to the Lord. She wasn't aware of anyone else presence around her. Kung mapapansin po natin mga kapatid, dito po sa mga talata po natin nabasa kanina, sabi po dito mga kapatid, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Sabi niya, kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Amen. Hindi ko sabihin niyo sa katabi niya yan. Amen. Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Grabe. Nag-judge man. Pero yun talaga eh. Di ba? Pero sabi niya dito, hindi po ako lasing, sagot ni Hannah. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kaya ang aking kalagayan. Amen. Kung mapapansin po natin dito mga kapatid, siya po'y buong puso na nalangin sa ating Panginoon. Hindi niya po alintana kung anong itsura ko. Kung anong itsura mo habang nagpe-praise and worship kay Lord, habang nananalangin sa ating Panginoon. Sometimes, iniisip na, ano ba itsura ko? Baka puro uhog na, yung kilikili ko, ganyan. Baka ako, parang ako yun. Amen po mga kapatid, hindi po natin alintana dapat. Amen? Pagkus, focus tayo sa Lord. Amen? Kagaya po dito, hindi alintana ni Hannah. Kaya nga, sa pagiging hindi niya, wala siyang pake sa paligid niya, focus siya sa Panginoon, pinagkamala siyang lasing. Amen? Kaya pag tayo mga kapatid, wag mo natin ano yun. Bakit ganun? Grabe yung iyak ni sister. Di ba po? Baka marami siyang problema. Kapatid, focus sa Lord. Amen? Sabi niya po dito mga kapatid, sabi niya dito, she was humble, broken, and knew that only way to find relief was in God alone. She was humble. Amen? Kamusta po tayo mga kapatid? I believe lahat po tayo ay humble sa harapan ng Panginoon. Amen? That apart from the Lord, we cannot do anything. Kahit ano pang profession mo, galing mo, kahit gano'n ka pa maraming savings, lagi ko ito sinasabi every time na ano. Kasi yun ang katotohanan, hindi yan ang makapagbibigay sa atin ng totoong kagalakan, kundi ang ating Panginoon lamang mga kapatid. Sabi niya dito, she was broken. Siya'y durog. Amen. Biruin mo, wala ng anak, kinutya pa. Amen mo. Biruin mo, wala ng trabaho, kinutya mo pa yung katrabaho mo, yung kaibigan mo. Biruin mo, may sakit na, kinutya pa. Hello? Si Penina yun, hindi tayo. Amen. Kaya huwag yung ipapangalan sa anak yung Penina, ha? Kung may kilala kayo doon, ay sabihan nyo, yung Penina ay ganito. Amen po mga kapatid. Ang sabi niya po dito, and knew the only way to find relief was in God alone. Amen? Was in God alone. In James 1, chapter 1, 6-8, sabi niya po dito mga kapatid, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala, sabi niya dito, sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Amen, mga kapatid? So tayo po, sabi ng Lord dito, in her brokenness and pain, Hannah trusted God's power and ability to work on her behalf. Amen? So tayo po mga kapatid, in our brokenness, sa ating mga buhay, pain, kung tayo ay in pain,
po mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos lamang po ang may kayang mag-solve ng problema po natin mga kapatid. Amen po mga kapatid? Sabi po dito, ayun, Amen. Praise God. And number 3 points po mga kapatid, sabi niya dito, she believed God will do what He said He will do. Amen? Siya po ay nanampalataya sa ating Panginoon na kung ano po yung sinabi niya, yun po ay kanyang gagawin. Amen po mga kapatid. Sabi niya dito in 1 Samuel chapter 1, 18 to 20, sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niya bumalik sa kanyang tinutuluyan at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Mga kapatid, kung mapapansin po natin dito mga kapatid, napaka iba yung nagagawa ng yung encouragement natin from our churchmates, amen po sa ating mga kapatiran, amen sa ating mga pamilya, mga kapatid. Kasi sabi dito, may magsabi lang, kaya mo yan, no? The time, maybe may problema ka, pero sinabi, kaya mo yan, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Kasi kung mapapansin po natin dito, una siya'y buong pait talaga. Amen? Pero sabi dito, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Dahil sabi po doon ni Eli na siya po'y yung kanyang panalangin, ipagkaloob sana nawa ng Diyos ng Israel. Amen po? Kaya sabi niya po dito, kinabukasan, maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama, sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin ito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Mga kapatid, sa mga panalangin po natin, mga kapatid, na kahit matagal na sa pamilya nating ipinapanalangin natin, sa mga, kung may mga karamdaman man mga kapatid, sa lahat ng mga panalangin po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Manitiwala po tayo sa daming promesa ng ating Panginoon. Panghawakan po natin na ito'y ibibigay ng Lord sa kanyang perfect timing. Hindi sa time frame ng tao, gusto ko na ngayon, Lord. No. Magtiwala ka sa Lord. Ibibigay niya yan. Amen. Hindi lang more on ibibigay ng Lord yung gusto natin mga kapatid. Pero yung pinaka-importante dito mga kapatid, yung salvation sa ating buong pamilya. No? Sometimes it's hard na mismong pamilya natin di ba po mga kapatid, pero ibigay mo yan sa Panginoon at ang Diyos ang siya kikilos. Amen? Pero dapat gawin po natin yung part natin, no? Sabi po doon kanina ng ating worship leader, di ba? Nandun po yung salamat sa ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, mga kapatid. Pero nais ng ating Panginoon na hindi po ito manatili lamang sa atin. Nais ng Lord that we have to share the Word of God. Sometimes, sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman 100 times, mga maraming beses, pero parang hindi mo rin alam kung paano pagbabahagi, di ba po? Pero sabi ng ating Panginoon, basta magpagamit ka lang kay Lord. Hayaan mo si Lord ang kilos sa buhay mo. Amen po? Dahil wala tayong kakayahan kung wala ang Panginoon. Amen po, sabi nga doon ni Moises, mga kapatid, di ba, kung hindi siya sasamahan ng Panginoon, hindi niya gagawin, di ba po mga kapatid? I am praying na tayo din po mga kapatid, sa buhay po natin, na kung wala ang Panginoon, hindi tayo masaya. Amen? Gusto natin lagi si Lord kasama natin sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid? Sabi niya dito, as soon as Hannah was on her way, she was no longer downcast. In her heart that God was at work. She had faith in her God who is always faithful. She didn't doubt. Hindi po siya nag-doubt. She didn't worry. Amen? Sometimes, medyo lang. No? Pero sabi dito, she didn't doubt, she didn't worry. So if we pray for something, mga kapatid, gano'n pa man katagal yan, dapat yung ating pananampalataya firm. Amen po? Hindi po tayo magda-doubt, hindi po tayo mag-worry na ito'y bibigay ng Panginoon. Sabi niyo po dito mga kapatid, in scripture also says that she worshiped Him before they left. Meaning to say mga kapatid, habang tayo po ay sa dami natin mga petisyon sa ating mga buhay, dapat po mga kapatid, hindi lang po tayo nagpipraise kay Lord pag ibinigay niya na yung panalangin natin. Nais ng Panginoon na kahit wala pa,
ngayon pa lang, nagpapasalamat ka na sa Lord. Amen po ba mga kapatid? Sabi niya dito, in the scripture also says that she worshiped Him. Before they left, she offered to God a sacrifice of praise, of worship, believing in His power to do great things. So, hindi man po natin alam kung kailan exactly bibigay ng Panginoon yung mga prayers po natin mga kapatid. Amen? Natitas po ang ating pananampalataya doon. Amen po mga kapatid, na hanggang kailan tayo magtitiwala sa Lord. Amen? So sabi po dito, meaning, it is God will give in His anointed and appointed time. Amen? So, ulit po, sino po dito may mga prayers? Amen. Mga petition sa Lord. Amen. Amen. Sino po dito minsan nawawala ng pag-asa? Amen. Okay lang ngiti-ngiti dyan. Hindi ko nasasabihin ko sino. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Amen. Di ba po? Si Rachel, si Sarah. Amen po. Sila din po yung mga woman of faith. Amen po mga kapatid. Na sila po ay walang mga anak. Sila po ay matatanda na. Pero nagtiwala sila sa Lord. But we're not just talking about pagkakaroon ng anak ha. Kasi yung mga lalaki hindi magkakaroon ng anak, no? But God's talking to us about na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. In our current situation, hindi po madali mga kapatid. Amen? Sa ating pagtitiwala mga kapatid, meron pong kaakibat nyo na pagkilala kung sinong pinagkakatiwalaan mo. Amen? Ay, titiwala kay Lord, pero di mo siya kilala. Merong isang kwento po mga kapatid, mabilis lang. Sabi po doon, nasa sa bundok po sila mga kapatid. Tapos dalawa silang umaakit ng bundok, pero yung isa nahulog. Nakahawak siya doon sa sanga. Amen? Nakahawak siya sa sanga. Sabi doon, hirap na siya eh. Kumbaga buong magdamag na siyang nandun. Sabi niya, tulong. Sabi ng isang may nagsalita sa kanya, bumitaw ka. Sabi niya, wala na bang ibang tutulong sa akin? Kasi pinabibitaw ako eh. Di ba? So, patuloy pa rin siyang humahawak hanggang dumating yung umaga, nakita niya, gaganto na lang ang babagsakan niya mga kapatid. Amen? Makikita po natin dito mga kapatid na ang Panginoon sinasabi, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Siguro kaya yung pag-hold back po natin ng mga bagay na hindi po natin masapit kay Lord, yung pala yung susi ng pagpapala ng Panginoon. Bitawan mo na yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Sige po, with conviction, bitawan mo na yan. Yung mga hindi pagpapatawad, yung mga bagay na hindi mo mabitaw-bitaw, ibigay mo sa Lord. Bitawan mo na yan. Kasi, I believe po, yung pagbibitaw po natin, meaning to say, we are submitting to God. Amen po mga kapatid, ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, that you are surrendering to God. Amen po mga kapatid. Amen. Sometimes, hindi mo talaga may alam kang solusyon, pero ang solusyon ng Panginoon is greater sa solusyon na meron po tayo. That's why sabi ng Lord sa salita ng Panginoon, my thoughts is higher than your thoughts. Either your ways is higher than my ways. Amen. Bitawan mo na yan. Sige po ulit. May narinig ako, bitawan mo na daw yan. Amen. Bitawan mo na yan. Kasi sa pagbitaw po natin mga kapatid, that's the time po mga kapatid, I believe, yun ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God po. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise God. Ang sabi niya po sa Matthew 17:20, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa. Sige po, imagine ninyo yung buto ng mustasa. Maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Meaning to say mga kapatid, hindi dito pinag-uusapan kung gaano kalaki ang pananampalataya sa Panginoon. Amen po, ay matagal na ako. Matagal na ako sa paglilingkod kay Lord. So meaning to say, malaki na rin ang pananampalataya mo. Sabi sa Bible, kahit sinlaki ng buto ng mustasa, meaning to say, you are praying for something at meron kang pananampalataya na ito'y mapangyayari ng Lord. Amen.
Kaya sabi niya dito, maaari niyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y ililipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Praise God. Sabi niya, number 4 po, Hannah was faithful and strong to uphold her end of the prayer as a commitment to God's plan and sovereignty. In 1 Samuel chapter 1, 24 to 28, sabi niya dito, nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hannah sa bahay ng Panginoon sa Shiloh. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na toro, kalahating sako ng harina at katas ng ubas na nakalagay sa balat ng sisidlan. Matapos katayin ng toro, dinala si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hannah kay Eli, kung natatandaan niyo po, ako ang babaeng tumayo rito noon sa nananalangin sa Panginoon. Buti hindi niya sinabi, kung natatandaan niyo po, ako po yung sinabihan yung lasing. Hindi. Sabi, kung natatandaan niyo po, ako po yung nananalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Amen. Hannah was faithful and strong. Why? Kasi hindi naman madali yun. Ibinigay ng Lord yung mga prayers natin, pero nakalimutan natin ang Panginoon. Nakalimutan natin yung pangako natin sa ating Panginoon. Sabi po dito, ibibigay ko, Panginoon, yung anak ko pag ako po ay, di ba? Sabi niya dito, and yung commitment niya kay Lord. Ganun po ba tayo mga kapatid? But when we pray for something, for a job, or yung mga bagay sa buhay natin, sa pamilya natin, increment, kahilingan, maglilingkod ako kay Lord, sabi natin eh. Pero yung binigay na ng Panginoon, nasan po tayo? Baka nakakaligtaan na natin yung dating init na wala pa yung mga pinagpipray natin, talagang grabe. Amen po. It is a reminder to all of us, hindi po madali, sabi po dito, lalo na siguro, kung sa mag-asawa, sa lalaki, medyo kaya pa, pero sa babae eh. Diba? Ikaw ang 9 months yan. O baka 8 months lang, di natin sure. Di ba po mga kapatid, tapos ibibigay mo lang, ipagkakatiwala mo lang sa ibang tao, hindi siya madali mga kapatid. Pero sabi po dito, in the Bible, doesn't speak of Hannah's emotion. Amen? Sabi niya dito, Samuel may have been around just 3 years of age at the time, but she didn't waver. Hindi po nag-wave yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na kumbaga sometimes pwede ka magsabi, Lord, salamat, ito na Lord, wag na. Ito, isa pa lang yung anak ko eh. Amen? Pero sabi niya dito, she didn't waver. She didn't run away and tell God, it was too difficult to let go, Lord. Lord, ito na yung trabaho ko eh. Ang laki na sahod ko, ang ganda ng trabaho ko. Magandang kumpanya ang pinagtatrabawan ko, pero di ka nakakapag-church. Hindi ka na nakakapag-pray. Wala ka ng time kay Lord. Amen po mga kapatid. Lord, pagalingin mo ako. Hindi tayo nagko-condemn ng kung sino man mga kapatid. Pero pinagaling ka ng Lord, nasan ka na? God is longing to us po mga kapatid. Amen. Nais ng ating Panginoon na sa rurok ng katagumpayan, nandun po tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi lang po tayo naglilingkod sa Lord sa mga oras na puro ang hirap ng buhay. God wants us, kung tayo po ay maganda ang buhay natin, mas lalo tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po? Amen. Yan ang gusto ng Lord. And I believe God will bless us more. But it's not about only a blessing, but it's all about yung mayroon kang kapayapaan sa ating mga puso. Amen. Jesus' name. Sabi niya po dito, she didn't run away and tell to God, it was too difficult to let go. Amen. She knew she had to let him go and place him. Amen. Nagtiwala po siya sa ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang anak. Kasi yun yung commitment niya. At nagtiwala po siya sa plano ng Panginoon na ang plano niya ay masigit sa plano ng ating Panginoon. Amen.
Yun ang nais ng ating Panginoon, that we have to be faithful and strong. Hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon. Hindi po natin magagawa kung wala ang pagkilos ng ating Panginoon. Hannah knew there was a great power in prayer. Kaya sabi niya po dito mga kapatid, the blessing may look different than we had first imagined, but assured there is a great depth of faith, perseverance, and characters that comes from those darkness seasons in our lives. Amen po mga kapatid, na matitas pa rin po talaga ang ating pananampalataya sa Panginoon, na may blessing na pero nandun pa rin yung andun pa rin yung natitest ka pa rin eh. Amen po? Hindi madali eh. Minsan nandun ka na sa rurok ng katagumpayan, pero natitest ka pa rin. Kasi sa rurok na yun, ang ano doon, kung sino yung pinaglilingkuran mo, sino nauuna sa buhay mo. Amen? Nais ng Lord, na siya pa rin dapat po mga kapatid. Sabi dito, and God will pour out His Spirit of mercy. God will help us. Amen po? Mercy and grace in our times of most profound need. Amen po mga kapatid. Tutulungan ka ng Panginoon. Yung grasya at habag ng Lord ang ibibigay niya sa atin. Ipinagkaloob na ng Lord yan sa atin mga kapatid. By the way, binigay na yan ng Lord. Amen? Nais lang ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mo yan, isurrender mo sa Lord. Hindi mo kaya mag-isa yan mga kapatid. Amen po? Sabi niya po dito in Awit 37:5-6, ang iyong sarili sa Kanya'y italaga, tulungan kang ganap kapag ika'y magtitiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Amen? Laging ito yung sinasabi ng Lord. Magtiwala, magtiwala, magtiwala. Pero lagi rin sinasabi ng Lord, tutulungan kita, tutulungan kita, tutulungan kita kapatid. Amen? Amen? Mahirap po maging OFW. Amen po ba? Lalo na kung yung mga pamilya po natin ay nasa Pilipinas. Pero sabi ng Lord, tutulungan kita. Amen? Magtiwala ka. Amen? May gagawin ng Lord sa buhay po natin, mga kapatid. God will never allow our pain and brokenness to have the final word. Pwede po natin sabihin, mga kapatid, basahin po natin, one ready, go! God will never allow our pain and brokenness to have the final word. Yes and amen. No. Amen po? Hindi po yung kalagayan mo ngayon, yan yung magsasabi na yan ka na habang buhay, no? Amen po? Hindi yung mga sitwasyon natin ngayon, yan yung magdidikta ng buhay mo bukas. No. Amen po mga kapatid? Amen. Amen. Wala ako sinabi, basta nag-amen na ako. Amen po mga kapatid. Kundi ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay mga kapatid. Hannah was faithful and strong. Grabe, di ba? Taon-taon sila naghahandog sa ating Panginoon. At taon-taon, I believe, hindi rin taon-taon. Parang I believe, every time na si Penina nakikita niya si Hannah, nandun talaga yung nakapanood ako ng isang, ng video clips. Yung bata mismo, tinuturo pa si Hannah, ganun yung illustration doon. Parang, siya, kung tayo po yun, siya si kapatid, wala naman yan, ganyan na lang yan. Di ba? Pero nandun po yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Lumapit siya kay Lord. Nagtiwala po siya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And last points po mga kapatid, she gave God praise for the way He had worked. Sa dami niya pong naranasan sa kanyang mga buhay, mga kapatid. Sa dami-rami po natin nararanasan sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen? At sa dami mga tinugon ng ating at hindi pa tinutugon ng Lord, sabi po dito, she gave God praise for the way He had worked. Amen? Ganun din po ba tayo mga kapatid? Tayo po ba ay nagpapasalamat sa ating Panginoon? Whenever po na meron at wala, nandun pa rin po yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Amen? Kagaya po ni Hannah, tinugon po ng Panginoon ang kanyang panalangin. At sabi niya po dito in 1 Samuel 2, chapter 2, verse 1 to 4, at nanalangin si Hannah, nagagalak ako sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Hindi ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa akin. Walang ibang banal maliban sa Panginoon. Wala siyang katulad.
Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hato sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Amen. Praise God. Nandun po yung pagsasalamat niya sa ating Panginoon. Amen po. Through, sabi niya dito, we can be confident sa ating mga, that He hears our prayer, that He is at work in our prayer. Mga kapatid, amen? His timing may seem off to us. Minsan di natin maunawa ang mga kapatid. Pero sabi po dito, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. He will never turn away. Sorry po, mga kapatid. Amen. So sabi niya dito, just as Hannah praised God for being a rock, we can too also lean to Him, mga kapatid. Kung si Hannah po, mga kapatid, yun po yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Tayo din po, mga kapatid. Amen. I believe po, yun din po ang gagawin po ng ating Panginoon basta po tayo ay magtitiwala sa ating Diyos na buhay. So no matter what you are facing today, mga kapatid, hope in Him. He will never fail and He is with you always. Trust Him just as Hannah did po, mga kapatid. Amen. In Awit 86, verse 1 to 8, sabay-sabay po tayong basahin. One, ready, go. Sino mang Diyos, walang kawain sa iyong gawain, walang makapalit. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay ng galang. Sila magpupuri sa iyong pangalan pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahangahangan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So at the end po, mga kapatid, sabi po dito, she gave God praise for the way He had worked po. Sa buhay po natin, mga kapatid, sa mga panalangin po natin na hindi pa tinutugon ng ating Panginoon, nais ng ating Panginoon, na patuloy po tayong magbibigay ng lugod, magpapasalamat sa Diyos. Amen? Na ibibigay ng Lord lahat ng mga panalangin natin, whether it is yes, no, or we have to wait. Amen po, mga kapatid. Sige po, tayo po lahat ay magsitayo, mga kapatid. Amen. In our conclusion po, mga kapatid, the story of Hannah from intense grief to exuberant joy is the one that we can all relate. Her life is an example of praying in faith and depending on God. Sabi niya po dito sa last verse po, Isaiah 41:13, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. In our 62 verse 5 to 8, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging sa Kanya, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, at aking kalasag. Aking tagumpay sa lahat ng oras, ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilaga ang inyong pagpasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko, mga kapatid. If we are in a season of adversity po, mga kapatid, kung nasa season po tayo, mga kapatid, that we are praying for something na hindi pa po natin natatanggap, mga kapatid, or if we are in the season of challenges sa ating mga buhay, mga kapatid, Jesus invite us. Jesus encourage us today po, mga kapatid, that we have to seek God sa ating mga buhay. We have to be persistent in prayer. Surrender all our emotions or our worries to God. And always remember that our God is faithful.
Amen po mga kapatid, that our God is faithful sa ating mga buhay. Prayer is a powerful tool that God wants us to use to stay connected with Him. Amen? Hallelujah. Sige po mga kapatid, sa mga oras na ito mga kapatid, kung meron po tayong mga petition, mga pinapanalangin sa ating Panginoon, amen. This is the right time, amen po mga kapatid. Sige, ibigay natin sa Lord. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga bagay na hindi po natin ma-surrender kay Lord, this is the right time. We have to surrender to God. Ibigay mo yan sa Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. O kung meron tayong mga panalangin na itinugunan ng ating Panginoon, this is the right time na magpasalamat ka sa Lord. Hallelujah. Magpasalamat ka sa Lord na ang mga panalangin natin ay tinutugon ng Panginoon. Hallelujah. Bagamat may mga panalangin tayo na matagal na, pero hanggang ngayon pinapanalangin pa rin po natin. Salamat sa Lord. Dahil sa Lord ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pananampalataya na ating pinanghahawakan na mapangyayari ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ating mga buhay sa tamang panahon in His perfect and anointed and precious time. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Come on, church. Sige po, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Lift up your hands to God. Come on, church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kagaya ni Hannah, siya nagtiwala sa Lord. Sa gitna ng kapighatian, siya ay patuloy nananampalataya, nananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Na walang hindi kayang pangyari ang Panginoon sa ating mga buhay basta tayo lamang ay magtitiwala sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord, hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Meron pong isang awitin to it all. Amen. Let us all sing this song from our hearts po mga kapatid. Awitin po natin sa Lord ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Through it all, Lord God. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ko, Lord. Tunay, Lord, na hindi nyo kami pinabayaan, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, O Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, yes, O Lord, and I wait on you. I sing to you, Lord God. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting us. You never let us go, Lord. Never let me go. Through it all. Once again po, you are forever in our lives, Lord. You are forever in my life. Sige po, gawin po natin itong panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Sabi niyo sa inyong mga salita, Lord God, 2 at 3 nagkatiko sa inyong pangalan, Panginoon, naroon ka sa aming kalagitnaan. Panginoon, Lord God, Lord, we believe that you are here right now, Lord. Nakikita niyo po ang laman ng puso ng bawat isa ng aking mga kapatiran, Panginoon ko. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Lift up your voice to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let us go, never let me go. I sing to you, Lord,
hero. Sing hallelujah, yes, oh God. Hallelujah. Come on, church, sing hallelujah. Come on, hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Sing hallelujah. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify you, Lord God. Sabi ng Panginoon in Philippians 4:6-7, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang mga kahilingan ninyo sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng pananalangin at pananalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, sa mga oras na ito, hallelujah. Sige po, tayo po ay lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon. I believe na sabi na po natin yung mga prayers natin, na surrender na natin sa Panginoon yung mga dapat natin surrender, and this is the right time to give thanks to God. Come on. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. Thank you, Jesus. You are so good, Lord God. Salamat po, Panginoon ko, Lord God, sa inyong presensya. Salamat sa inyong pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord God, sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Jesus na inyong pinagkaloob sa amin, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami ay maligtas dahil sa aming mga kasalanan. Panginoon ko, Lord God, salamat sa inyong pag-ibig, Lord, na walang hanggan, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon ko, Lord God, for your unconditional love. Panginoon ko, Lord God, pagkamat kami may mga pagkakataon, Lord God, nawawala, Panginoon ko, Lord God, sa iyong harapan. Salamat, Lord God. Hindi ka sumuko, Panginoon ko, sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon ko, Lord God, na patuloy niyo kaming pinapaalalahanan, Panginoon ko, Lord God, hallelujah, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na wala kaming magagawa apart from you in our lives, Panginoon ko, Lord God, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, Lord God. Lord Jesus, we thank you for your words tonight, Panginoon ko, Lord God. We thank you for the life, Lord God, of my brethren right now that we are all here, Panginoon ko, Lord God. Heard your words, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, and let your words, Panginoon ko, Lord God, speak to us individually, Panginoon ko, Lord, in our hearts, Panginoon ko. Hayaan niyo, O Diyos, na ito'y maisabuhay po namin sa aming mga buhay, Panginoon ko, Lord, at lalabas kami sa lugar itong mananagumpay, Panginoon ko, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Muli sa inyo po namin, O God, ibinabalik ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng anak ni Jesus, gabi at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na bayan. Thank you, Lord. Praise God.